ako ng buldak, 'di ba? Yung buldak, yung Korean noodles na maanghang. Kumain ako ng 2 pack tapos inatake ako ng migraine after. Ay kumain kami nun sa Korean Mart. Hindi pa ako SB19 nun. So kumain kami nun sa Korean Mart. Tapos di ba yung doon lulutuin sa store. Tapos kain kami, yung yabang ko pa nung una, sabi ko, di naman maanghang. So, 2 pack yung niluto ko. Tapos pagka wala pa sa kalahati, inatake ako ng migraine. Ending, napataksi tuloy kami pa uwi. Kasi hindi ko kaya maglakad. Tapos, niluluwa ko yung mga kinain ko. Sige, pag-usapan natin. Teka. Kwento ko na yung sasabihin ko. Alisin ko lang yung itsura ko. Kasi parang baka di nyo ako maseryoso. Habang kumakain ng pansit canton. Okay. So yun guys, gusto ko lang sabihin sa inyo. Palampasin natin. Still idol niyo po ako. Idol! Idol! Ano si Idol nag-comment? Patapos na, ayan sinisimot ko na lang. Ano yun? 4 packs, 3 chili mansi, tsaka 1 sweet and spicy. Wala kasing sweet and spicy so wala nang stock sa baba ng namin, grocery namin. So yun na lang. Ubos na. Ubus na. Ubusin ko na lang yung egg. So yan, tapos ko na yung pansit canton. Ubus na. So ayun na nga. May lang ako, i-discuss lang ako na I think important matter naman siya. Kasi alam ko naman na bago ang lahat, gusto ko lang sabihin muna na alam ko naman na ngayon parang ang daming nangyayari, ang daming mga bagay na di natin makokontrol, and talagang masasabi ko parang this year parang bunot ako sa mga sa mga nangyayari sa social media, sa lahat. So parang naiintindihan ko, and I totally understand yung mga nangyayari sa lahat-lahat ngayon. Unang-una, gusto ko sabihin na of course, thank you sa inyo kasi alam ko naman na super protective kayo, super concerned, and parang kayo talagang kung nafi-feel nyo na parang nasasaktan kami, ganun, or parang ayaw nyong nakikita kaming nasasaktan or what. And I totally understand kasi alam ko yung ganyang feeling. Parang naging fan din naman ako before. Siyempre, ayoko rin naman na parang yung mga favorites ko o yung idols ko parang inaaway or nababash or anything. So, sa akin lang naman, with all the things happening right now, parang nasabi ko naman na sa inyo na hindi naman ako tinatablan ng kahit ng mga bashing or anything. Like, hinahayaan ko na lang sabihin ng mga tao yung mga negative things na gusto nilang sabihin about me. Kasi, unang-una, ba't naman ako masasaktan kung hindi naman totoo?
So, di ba? And kung ginagamit nila for clout, or kung ginagamit nila just to make fun of me, yung mga bagay-bagay para i-bash ako. So, let them be. Kasi parang, kahit naman anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kung wala rin naman silang pakialam or hindi sila nakikinig, parang mapapagod lang tayo kakasabi ng kakasabi. So, pagka hindi natin pinansin, tas ma-feel nila na parang, wala na palang effect, parang sila na lang yung mapapagod. So, hayaan na lang natin sila. I know, mali yung ginagawa nila, mali yung bullying, mali yung ginagawa nila na bashing. Pero kasi, parang tayo lang yung mapapagod. Pag paulit-ulit natin sinasaway, pag paulit-ulit tayo sumasagot sa kanila on social media, parang tayo lang yung napagod, and mas nanalo pa sila kasi yun yung goal nila eh. Asarin ka, goal nila yung parang magalit ka, goal nila is mag-react kayo sa mga post nila. So, yung platform nila is talagang mabibigyan ng, alam mo yun, mabibigyan ng clout. So, parang yung mga ganong klaseng bagay, dapat din nyo na pinapansin or ignore nyo na lang. Kasi, pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture nga na kumakalat, yung ginagamit talaga ng lahat to make fun of me, yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit nila sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artists, ibang P-pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n-gano'n. And ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. Though, hindi lang sa makeup. Hindi, joke lang. I mean, proud ako dun sa picture na yun. Kasi, kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. And proud ako dun kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style, kaya merong style na ganito ngayon. So, parang for me, pag nakikita ko yung photo na yun, I feel proud and I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yun, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang hindi ko naman ibababa yung level ko dun sa taong nag-post na yun para gantihan pa siya. So parang hayaan ko na lang kung sumaya siya dahil sa ginawa niya, edi thankful ako, at least ako yung reason ba't siya masaya. Hindi na ako bababa sa level niya na parang papatulan ko pa siya, or parang hindi na ako bababa sa level niya na parang gaganti ako, ibibigay ko yung same energy na ginawa niya sa akin. So parang hayaan ko na lang kasi kahit ano namang gawin ko, ako talaga yung nasa photo, and ulitin ko, I feel proud every time na nakikita ko yung photo na yun. Kasi that's me before. And that's me nung mga panahon na gusto kong maabot yung dreams na meron ako ngayon. So parang hindi ko mabubura yung photo na yun dahil part siya ng past ko. And I feel proud on that photo kasi ako yun. And yun yung isa sa naging inspiration ko para pagpatuloy ko kung ano yung gusto ko pang gawin until now. So, but yung mga fans, yung 18, I totally understand yung mga nararamdaman nyo kasi you want to pagtanggol kami, parang gusto nyo na mawala yung mga bashing. Unang-una sa lahat, yung bashing and yung mga bullies, hindi talaga natin sila maaalis dito sa mundo dahil ano talaga sila. Ayoko sabihin dahil alam nating masama yung ginagawa nila and kampo na talaga sila. Anyway, yung mga bully talaga, like, kesa ibalik natin yung energy na binibigay nila sa atin, imbis na awayan natin, pakitaan na lang natin ng magandang bagay. Kasi, pagka pinatulan mo kasi, mas lalo silang, alam mo yun, mas lalo silang magagalit, matutuwa sila, tas sabihin nila, sige, asarin ko pa to, awayin ko pa to. Parang ganun. Kung pakitaan nyo na mabuting bagay, at least nare-realize nila na parang, ang bait naman nito, ang sama ko palang tao. So, parang pa-realize na lang natin na apakasama ng ugali nila. Wag na natin patulan. And, yung mga ganong klaseng bagay, alam naman natin na, alam mo yun, parang, kahit anong gawin natin kasi, kung yun talaga yung goal nila, and meron silang goal na hilahin ka pababa, wala tayong magagawa. So, ang kailangan na lang natin gawin, pakita sa kanila na,
ginagawa natin yung best natin para umangat tayo sa buhay. So, kung hilahin nila tayo pataas, mapagod sila kakahila sa atin. Kung hihilahin nila tayo pababa, hayaan mo sila, mapagod sila kakahila sa atin pababa kasi never naman tayo bumababa. Patuloy tayong umaangat kasi alam natin, mabuti yung ginagawa natin. So, that's fine. Mas masarap matulog sa gabi na alam mong wala kang inaapakang tao. 'Di ba? Mas masarap matulog sa gabi. Mas masarap gumising sa umaga pag alam mong maraming taong nag-aantay sa iyo and excited kang makita. Yun yung mas mahalaga. Yung mga ganong klaseng tao, hayaan nyo na kasi for sure may gagawin si God sa kanila. And one thing pa, gusto ko lang din i-address yung issue nung parang kasi nga kanina medyo wala akong idea sa nangyayari. But nung nag-message sa akin si Gian about nga sa nangyari. Doon lang ako nagkaroon ng idea na parang may ganun pala. And for me, to be honest, I will use my platform to speak up sa mga ganitong klaseng bagay. And I know na kailangan ko rin tong i-clarify dahil ayoko naman na magkaroon kayo ng na ayokong ma-feel nyo na may something between na may negative between ako with any artist. Ako, to be honest, hindi ko alam yung issue na yun. Not until mag-chat si Gian and makita ko na nga yung mga pinag-uusapan sa social media. Ako naman, ang take ko, kayo, kung ayaw nyong makarating sa amin yung mga negative na bagay, huwag nyo nang i-tweet, huwag nyo nang i-post sa X. Pag-usapan nyo na lang. And kung may mga bagay kayo na ayaw nyo naman i-disclose and ayaw nyo naman na pag-usapan sa loob ng social media or sa X, kung saan pa man, huwag na kayo mag-post ng anything para hindi mapapaisip yung ibang tao na mga walang alam sa pinag-uusapan nyo. Kasi parang ang hirap kasi mag-post na parang hindi mo rin naman sasabihin kung tungkol saan. Parang nagbigay ka lang ng something, nag-hint ka, tas hindi mo rin naman i-share. So parang nakakaano siya. Parang nakakabuo pa siya ng issue na parang ano bang meron. But to be honest, yung nangyari with Gian, dun nga si Gian po ay from Cup of Joe and isa po siya sa mga kaibigan ko and siya po yung vocalist ng Cup of Joe, si Gian. Nag-reach out siya sa akin kasi nga parang natakot siya na baka mamaya daw galit ako. So sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi niya nga sa akin, may na-like daw siyang photo, may na-like siyang post na natawanan niya. And parang sabi niya naman sa akin na hindi naman niya intensyon na matawa dahil dun sa photo ko. Natawa siya dahil dun sa caption. And ako naman sabi ko, okay lang naman sa akin, wala naman akong problema. Sabi ko kay Gian, huwag mo nang isipin na parang na feeling mo na na nagalit ako. Huwag mo isipin na nainis ako sa'yo. Kasi okay lang naman, wala naman akong problema. Kasi nandyan na yan yung photo na yan, kalat na. And hindi ko naman na makokontrol yung mga taong makakakita at mga magpo-post nun. Pero ang concern pala ni Gian kasi is yung mga taong nagme-message sa kanya na tinatawag na siya sa kung anong mga bagay. Ang ayoko lang kasi, yung pagdating sa dulo, yung parang masyado tayong paano ba?